Magandang araw mga bata! Ako si Binibining Andrea, ang inyong magiging guro sa Pilipino. Halika na at sama-sama tayong matuto ngayong araw na ito. Pagkatapos ng 60 minuto, ang mag-aaral ay nasasagot ang mga tanong tungkol sa napakinggan. Napapahalagahan ang matututunang pag-uugali sa kwento. Nakikiisa sa mga gawain na may kusa at kawilihan. Ngayon naman, tayo muna ay maglalaro. Kukuha lamang ako ng isang larawan at sasabihin niyo sa akin kung ano ang nakikita ninyo. Malinaw ba? Okay. Anong nakikita niyo sa larawang ito? Tama, meron ditong ubas at saging. Ano pa ang nakikita ninyo? Magaling! Meron din ditong mansanas at strawberry. Meron pa ba kayong napapansin sa larawang ito? Tama, meron din ditong lansones at pinya. Lahat na ba ng prutas na nabanggit ninyo ay natikman niyo na? Alin dito ang matamis? Alin din dito ang maasim? Mahusay! Tunay nga na natikman niyo na ang mga prutas na ito. Ngayon naman, may papakita akong mga flashcards sa inyo. Naglalaman ito ng mga salita at babasahin niyo lamang ito ng sabay-sabay. Handa na ba kayo? Tayo ay magsimula na. Masinop, tagubilin, sentimo. Kayo ba ay pamilyar sa nabasa ninyong salita o ngayon nyo lamang ito narinig? Upang mas maunawaan pa ninyo ang mga salitang binasa nyo kanina, ating bigyang kahulugan naman ang mga salitang ito. Magpapakita lamang ako ng mga larawan na naglalarawan sa mga salitang binasa natin. Handa na ba kayo? Unang larawan. Ano ang pinapakita ng larawang ito? Magaling! Ito ay nagpapakita ng pagiging masinop. Makikita dito na ang bata ay nagtitiklop o naglilinis ng kanyang mga gamit at mga damit. Ito din ay pwede ring pag-iipon ng pera, pagiging masinop o pagiging matipid sa pera. Pangalawang larawan. Ano naman ang nakikita niyo sa larawang ito? Magaling! Ito ay nagpapakita ng isang ina na nagpapayo o nagbibigay ng tagubilin sa kanyang anak. Ito ang ibig sabihin ng tagubilin o sa Ingles ay instructions. Madalas ibigay ito ng mga magulang natin na atin namang sinusunod. Panghuling larawan. Ano naman ang nakikita niyo sa larawang ito? Magaling! Ito ay mga barya. Ito ay katumbas ng sentimo. Tayo na at dumako sa pagbabasa ng kwento. Ang pamagat ng aking babasahin ay tungkol sa mansanas at ang ubas. Pero bago ko simulan, meron ba kayong mga nais itanong tungkol sa kwentong ito? Magaling! Sino ang tauhan sa kwento? Meron pa ba kayong gustong itanong? Mahusay! Tungkol ba sa prutas ang kwentong ito? Upang malaman natin ang mga kasagutan sa inyong tanong, akin nang babasahin ang kwento. Habang ako ay nagbabasa, ano ang dapat ninyong gawin? Kayo ay makikinig ng mabuti upang makasagot sa aking mga tanong. Ang mansanas at ang ubas. Ako ay anak ng isang magsasaka. Laki sa hirap ng buhay, sa payak na pamumuhay sa nayon. Pasko at araw lamang ng pangingilin kung kami ay makatikim ng masasarap. Tuwing kailan nga lamang sila nakakatikim ng sarap? Magaling! Tuwing Pasko at araw lamang daw ng pangingilin. Bayabas ang aking mansanas,
Mansanitas ang aking ubas. Bawat butil ng palay ay mahalaga. Katumbas nito'y pawis, dugo at buhay ng aking ama. Nagsikap akong mabuti na ang bawat sentimo ng aking tinatanggap sa pagtulong sa bukid ay aking iniipon. Ano nga ang ginagawa niya upang siya ay makaipon? Siya ba ay kumukuha sa kanyang magulang? O ito ay tumutulong sa bukid ayon dun sa aking nabanggit? Tama, siya ay tumutulong sa bukid upang siya ay makapag-ipon. Ako ay patuloy na nangarap habang masinop kong kinikip-kip ang lahat ng pangaral, tagubilin at perang ibinibigay ng aking inay. Kasabay ng pangarap ang pagsisikap ko makapag-aral sa bayan, marating ang mga lugar na narating ko lamang at inilalarawan sa aking isipan. Nakakain ko na ang mga pagkain at prutas na noon ay madalang sa patak ng ulan kung aming natikman. Masinop ko pa rin itinatabi at iniingatan ang lahat ng pangaral ni inay, sapagkat naniniwala akong utang ko sa kanya ang mga pangaral ang aking kasaganahan ngayon. Sa bandang huli ng kwento, siya ba ay nagpatuloy sa pagsusumikap at sa pagkaabot ng kanyang pangarap o siya ay sumuko kung kayo ay nakikinig? Tama, siya ay patuloy na nangarap at nagsumikap. At dahil tapos ko nang basahin ng kwento at napakinggan niyo na ito, maaari na nating masagutan ang inyong mga katanungan. Sino ang maaaring bumasa ng unang tanong at sagutan na rin ito? Binibini? Mahusay! Ang tauhan sa kwento ay ang anak, ang itay at ang inay. Pangalawang tanong, sino ang maaaring bumasa at sumagot nito? Ginoo? Magaling! Ang kwentong ito ay hindi lamang patungkol sa prutas, kundi ito ay paglalarawan ng kanyang karanasan sa buhay. Ngayon naman, dumako naman tayo sa mga tanong patungkol sa kwento. Ano ang dalawang prutas na nabanggit sa kwento? Magaling! Ang mansanas at ang ubas. Ano naman ang damdaming ipinapakita ng tauhan sa kwento? Binibini? Magaling! Ang dami na ipinapakita ng tauhan sa kwento ay sa una ay malungkot, ngunit sa bandang huli ay naging masaya na siya dahil abot na ang kanyang mga pinapangarap. Pangatlong tanong, ano ang trabaho ng kanyang itay? Ginoo? Magaling! Ang kanyang itay ay isang magsasaka. Marami ba kayong natutunan sa kwentong napakinggan ninyo? Ano-ano ang mga damdamin na naramdaman ninyo nang mapakinggan ito? Mahusay! Kayo ay humanga dahil sa pagsusumikap niya sa kanyang buhay kahit na sobrang hirap ng kanilang pinagdadaanan. Ngayon naman, maaari ko bang itanong kung sino ang anak ng magsasaka? Anong pumasok sa iyong isip nang mapakinggan mo ang kwentong ito? Tama, tayo ay magsumikap sa buhay kahit na anong hirap ang ating pinagdadaanan. Ngayon naman, tayo ay dumako sa pangkatang gawain. Kayo ay igugrupo ko sa 4 na pangkat. Pero bago ang lahat, ibibigay ko muna ang pamantayan o rubrics sa inyong activity. Kooperasyon at partisipasyon, 5 puntos. Presentasyon ng gawain, 10 puntos. Natapos sa takdang oras, 5 puntos. Ito ay may kabuuang 20 puntos. Para sa unang grupo, ang bawat miyembro ng inyong grupo ay iisip ng isang prutas na sumisimbolo sa kanilang buhay. Babahagi nila ito kung bakit ito ang kanilang napili.
Pipili naman kayo ng 2 representative na magbabahagi sa klase tungkol sa inyong napag-usapan. Para naman sa pangalawang grupo, iisip kayo ng isang prutas na sumisimbolo sa inyo bilang isang grupo. Idodrawing nyo ito sa isang Manila paper at pipili kayo ng 2 representative na magbabahagi sa klase at magpapaliwanag kung bakit ito ang inyong napili. Para naman sa pangatlong grupo, kayo ay gagawa ng isang tula tungkol sa inyong karanasan sa buhay. At para naman sa pang-apat na grupo, kayo ay bibigyan ko ng 5 katanungan tungkol sa ating napag-aralan at isusulat nyo sa Manila paper ang inyong mga sagot. Pipili kayo ng isang representative na magbabahagi sa klase. Maaari na kayong pumunta sa inyong mga grupo at simula ng gawain. Meron lamang kayong 15 minuto upang tapusin. At dahil tapos na tayo sa pangkatang gawain, ngayon naman, tatawag ako ng ilan sa inyo na pupunta sa pisara at isusulat kung ano ang mga pag-uugaling natutunan nyo mula sa kwento. Malinaw ba? Maaari na kayong pumunta sa pisara. Mahusay! Tama ang lahat ng inyong sinulat. Meron ditong pagiging masinop, pagiging mabait, pagiging masunurin sa mga magulang, at pagiging matiisin. Nawa ay mai-apply niyo ito sa inyong pamumuhay. At bago tayo matapos, maghanda kayo ng papel at panulat para sa ating quiz. Unang tanong, ano ang kahulugan ng masinop? Ano ang kahulugan ng masinop? Pangalawang tanong, sa paanong paraan mo maisasabuhay ang mga natutunan mo tungkol sa kwentong ito? Pangatlong tanong, bakit mahalaga ang magsumikap sa buhay ayon sa kwento? Panglimang tanong, ano ang magandang ugali na natutunan mo sa kwentong ito? Ano ang mga magagandang ugali ang natutunan mo sa kwentong ito? Magaling! Tunay nga na nakinig kayo at natuto sa ating tinalakay ngayong araw. At para sa inyong takdang aralin, gumawa ng isang maikling kwento tungkol sa inyong karanasan sa inyong buhay. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Batid ko ay marami kayong natutunan sa ating tinalakay ngayong araw. Hanggang sa muli!